Secretary, good morning po. Good afternoon. Magandang hapon po, Eli. Magandang hapon, Ricky. Ito na naman tayo, mga kababayan, mga kaibigan, mga kamag-anak. At bukas naman ang aming stasyon, ang ating programa sa mga messages nyo kung ano man ang ipaglilingkod namin sa inyo lahat ng mga mahal nating mga kababayan. Opo, it's a rainy afternoon po dyan outside dito sa ating studio dito sa Guadalupe, sa Makati, Secretary Eli. At sana yung ating mga kababayan, lalo na yung mga mananakay, ako mag-ingat-ingat at dapat may mga dala kayo umbrella, may jacket, kasi medyo malakas-lakas yung ulan, Secretary Oo. dito sa labas. Tila nagsuspende na yata ang ating Pangulong Marcos Jr. Sa offices ng buong Ng pamahalaan at ang mga public schools, at pinaubaya nila sa mga principals or Discretion nila. sa yung private schools, maganda naman siguro ito. At kung nakikinig man ang ating mga magulang or mga estudyante, mga sa kolehiyo, sa high school, wag na po kayong magpatungo sa paaralan, Wala, lalo yung may mga afternoon classes, Wala na, tapos na. Suspended po yan. Kasi maski signal number 1, which is not normal na isususpend, pero mukhang ina-anticipate naman nila na magkakaroon ng baha. Oo, baha. At probably hindi pa nakapag-adjust ang mga transportation facilities natin. Baka marami pong ma-stranded sa ating mga streets and whatever, Pero Secretary, kanina umaga, Eli, di ba? Nag-declare na rin yung mga gobernador nito nga Quezon, Mga LGU, depende. At, Rizal, di ba? Sa Calabarzon. Kung alin ang mga So, mas na earlier sila nag-declare kung alin ang mga probinsya na natatamaan, lalo na yung may mga signal number 3, number 2, they're duty bound na talagang safety nila ang ating mga mamamayan. At kanina nauna rin sa Malabon dahil sa yan ay talagang binaba. Pero meron akong hawak dito na kalatas at mismo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito, Secretary Jing, yung rekomendasyon ni Undersecretary Raimundo Ferrer, Executive Director ng NDRRMC at Administrator ng OCD kay Pangulong Bongbong Marcos. At kanilang inirekomenda nga dahil sa pinaalam nila sa Pangulo na talagang matindi yung yung bagsak ng ulan at dahil dito po sa southwest monsoon at pinalakso ito dahil sa tropical storm Florita. So inirekomenda ng NDRRMC ang suspension of work in government offices. Ito sa National Capital Region, kabilang ang mga probinsya ng Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales at Bataan, effective 1 p.m. So kanina, 1 p.m. ngayong araw to until 24th August 22, pero excluding, siyempre hindi kasama yung mga frontline agencies na kung saan sila ang di ba nagbibigay ng sa mga emergency services. Mabuti naman at gising ng maaga ang ating Pangulo. Hindi tutulog. Secretary, historically ba may Pangulo na nagigising na? At eto pa, may karugtog pa yan. Siyempre, yung mga klase sa mga publikong paaralan, lahat po ng antas yan, at nirekomenda rin yung suspension. Siyempre, yung sa pribadong kumpanya naman at mga tanggapan, paaralan, nasa diskresyon na ng kanilang mga heads. So, depende na, pribado. Depende. Yun. Buti naman at may pagmamalasakit sa ating mga mamamayan, ha? Okay. Sana yan ma-express din, Secretary, dun sa iba't ibang mga department heads, no? Oo. Siyempre, pag ganitong tagulan, Secretary, dapat ng mga ahensya siguro ng DSWD. Dapat gising na gising sila. Dapat gising na gising. Hindi kasi lang DepEd, no? mukhang natulog yan yung isang araw. Siguro, pwede natin balikan yung
Yung slumber, nangyari? yung slumber. Ay, Yung pagkatulog Teka, bakit mo naman describe leader na nung- slumber? kasi nakaligtaan niya ang pagpiprepara Okay. sa pag-distribute ng mga school yung mga support sa mga mahihirap na mga estudyante. Nagbigay sila ng suporta. Oo. Siguro may video tayo, no, kung ano nangyari. Kailan ba nangyari to? Nung Sabado? Sabado ba? Kahapon lang. Pati kahapon. Or Yung sa yung sa- distribution ng mga nung Sabado. nung Nung Sabado. Sabado. Oo. At maraming napinsala yata na ibig sabihin nasugatan ang mga Nasugatan, marami. nasugatan ang mga ating mga kababayan. Mm. Siguro ipakita natin kung gaano ka chaotic, gaano kagulo ang pangyayari na yon. Okay, ito po at panoorin niyo po sa ating Facebook. Hello? Ito, nagkakagulo dito sa labas ng DSWD. Yung mga di nakapasok, ito, pumapasok na. Ganong kagulo, hindi lamang ito sa NCR, kundi sa buong bayan? sa buong bansa at may mga nasasaktan ang mga kababayan. Pero siguro, Secretary, dapat yung sistema, kasi nung una, di ba, yung pagbibigay ng ayuda sa panahon ng pandemya, nagkaroon ng kaguluhan eh. Pero unti-unting naayos din, particular sa level ng LGU. So sana ganun din ang ginawa ng DSWD, di ba? They should have learned a lesson. Although wala akong ma-recall na nagkaroon ng gulong ganyan during the time of Meron din. Secretary Bautista. Nagkakagulo doon sa local government. Local In fact, the government. President has specifically called the attention of Manila. Doon nagkakagulo. Hindi, ang alam ko, hindi nagkagulo, humaba lang Humaba. todo yung pila. Humaba yung Pero Kasi ito, iniingatan, di ba, Secretary, Pero- na huwag magkaroon ng mahabang pila kasi, di ba, may COVID eh. opo. Yun ang nangyari. Yes. At ito something different. Ito talaga gulo. At hindi inintindi yung hawaan. Ang hawaan ng kasi we're still Baka may under potential na level super 1, no? spreader, maraming nun. Potential spreader ito. Eh, At sino bang namumuno nitong DSWD? Magaling ba na tao to? Masipag ba? Sipag yan. Competent ba? Parang naalala ko noon, may minumura siya na dating sekretary. Mayroon ba tayong video niyan? Hindi maganda yata ang asal nito. Parang tila... Sekretary, alam mo naman, siyempre pagbago pa sa posisyon, baka nangangalay pa yan. pero siguro matingnan natin kung anong asal niya nung hindi pa siya sekretary. At Hindi pa siya? na mayroon tayong video niya ata yan. Sige nga, matingnan natin. Itong Secretary Rolando Bautista, sino ba itong buang na ito? Secretary Bautista ng DSWD, listen up and listen good. Sino ka bang kailangan ko pang sumulat-sulat sa'yo? Sagutin mo yung telepono mo dahil ikaw ay DSWD. Ikaw yung Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Gustong marinig ng mga kababayan natin ano ang magagawa mo para sa kanila, buang. Sampaling kita pag nakita kitang buang ka. Walang pakialam kay retired general ka. Ngudnurin ko yung mukha mo sa inidoro. Hero mo yan? I-confirm kaya ng commission appointment yan na nagmumura sa isang secretary ng DSWD. Kung siya kaya ang minura ngayon ng mga taong bayan dahil dito sa kaguluhan, ano kayang mararamdaman niya? Di ba po ba? Yun lang. Ang pagkakaalam ko, nabasa ko sa, ewan ko kung tama ako, Eli, correct me if I'm wrong. Mukhang kinorek na nila yan dahil doon sa registration daw online na. Okay, pero So, meron na mga scheduling. pero ito ba ay karapat-dapat na i-confirm sa commission on appointment? Nagmumura at ibabasura pa daw sa ipa-flush pa daw Ano sa ba banyo? nagiging standard? Pero
Ako naman yung mga naging pahayag niya, no, at kasi noon hindi pa naman siya wala pa siya sa gobyerno, at bilang pribadong individual o nasa media, Personal na niya yun. pero humingi naman siya ng paumanhin na. Oo nga, oo. Hindi, yung ba At basis... pinatawad din naman ni Secretary Bautista noon. Mabuti naman. Hindi, ang tanong dyan, basis ba yan to a certain competence? O yun. Well, ikaw, alam mo yan, Secretary. Well, you should be Yung more- nangyayari dun sa Commission basic on ng lahat na Appointments. taong magiging leader ng bansa, ng pamahalaan, you should be morally upright. You should not use Hindi, foul. dun sa proseso ng Commission on You should not Appointments, use foul kino-consider language. din ba ang... I think so. Because that dwells on your psychological well-being, di ba? If you can't control your rage or something like that, dahil lang hindi ka nasagot sa telepono, aasta ka ng ganyan, well, that dwells on your person. Kasi ang alam ng taong bayan, pagka pumupunta ka dun sa Commission on Appointments, ang tinitignan dun yung record mo eh. Not necessarily. Not necessarily. Your basic dyan is your psychological well-being, no? Kung may kakayahan ka ba na To dispense the office, yung functions of the office. yung liderato mo ay maayos ba? Pero baka siguro nag-reform na siya. Natingin ko naman ni fight ano yan. Kasi, Well, di ba? siguro masubukan natin, minsan ma-interview natin at sasagot ba sa atin? Hindi ko alam. Baka ikaw naman ang magmura kung hindi Oo. siya sasagot. Kasi Hindi. galit siya kay Bautista noon eh. Di naman ako Pero ngayon siguro ay Pero tingin ko na ayos naman nila eventually. pero yung pagmumura at parang napakatapang on air kasi parang yan po ang tumatak, no, sa kanilang magkakapatid na Oo. sa broadcast industry. So siguro at pero ngayon Pero ngayon, nakita ko alam mo, ano siya, mabilis tatawagan. Eli, sa totoo lang Sige. tapatan nung si Rapi, yun nandito sa RMN. May mga instances na talagang he loses control. It's temper. Kasi nagagalit siya pag nakakita siya talagang kinakawawa yung mga tao eh. Pero nung as time habang tumanda, nawala na yung mura sa kanya eh. Sana tatanda pa ng gusto. Hindi, tsaka talagang ang bawal laging may multa sila. Palagi may multa ng dati. Meron, lagi. Dito kasi nagsimula Dito. yun mismo. At maging sa Si ibang Rapi. istasyon, laging gano'n. Kaya naiwasan niya, nabawasan Iniwasan talaga. niya. Inaano lang natin na there's a moral moral lesson eh. Na siguro nung panahon ni Bautista, Oo. nagkakamali din. Oo, hindi naman maiwasan yun. Hindi naman perpekto. Dapat siguro hindi niya mumurahin. Ngayon siya nagkakamali. It's now his turn. Mabuti na lang walang katulad niya na nagmumura. Oo. Kung may katulad na announcer na minumura din siya dahil sa mga nangyayari ngayon sa kapalpakan ng DSWD, that would have been fair. Oo. But I don't think Pero for his credit, maybe it's to his one of a credit, kind. Pero Secretary, to his credit, the-reform agad eh. Di ba? A day. Tama ba, Eli? Parang pinunta na nila doon sa Through the online. local governments. The online. At mayroon lang isang masama doon na pansin ko kasi babawiin daw yung aid. Oh, babawiin ba? Babawiin. Hindi, may mga Naibigay yung may na. mga ibang Babawi. nakatanggap na parang na doble. Na doble? Na ayuda, Meron? Hindi, ang For sinasabi yata, with due respect, ang sinasabi yata, yung nabigyan na daw na mga beneficiaries ng pangtawid. Yung 4-piece. Ay, yung 4-piece. Isa din yan sa kapalpakan. On the first place, Pero nilinis na nila yun, di ba? Oo nga, Yung list. Kung sakaling hindi nawala na ng maibalik, 1.5 million. kung hindi raw maibalik, ikakaltas na lang sa susunod na matatanggap. but the Parang ganun. point is, Parang ganun mangyari. Hindi iba na yung naapektuhan doon. Kasi lumilitaw ang base Diba? sa kanilang pagtingin. Siguro, siyempre nag-ingat, baka makuha sila. makuha. Oo. Ay parang nadoble. Kasi Yeah. isa lang ang Tama ayuda, po yun. parehong Tama, ayuda yan, eh. oo. Yung Yeah. educational assistance, isang uri rin ng ayuda, Secretary Jing, di ba? tama po yun, but it should have been prepared well. Kung sino lang yung Tama, makakatanggap, yun lang dapat. Parang hindi, it's not in good keeping, nabigay mo na, babawiin mo. Alam mo naman mga Pilipino, Hindi, kakaltas na nga lang daw doon sa 1,000, monthly. 2,000, Oo, mahalaga yun. nagastos na nila yan, babawiin mo. Ako, para sa akin, ipagpaliban na yan.
Kasi naibigay na. Hindi, ano bang It's not remedy? the mistake of these people na nakatanggap. Tama. Yeah? Is that, I Pero think, hindi dapat eh. Mr. Tulfo should rectify this Oo. na hindi dapat bawiin yan kung siguro maghingi na lang siya ng allocation sa Congress because it's their mistake. They should suffer from their mistake. Not the people who receive it should suffer from that. Yun ang nakikita ko dyan. Ibig sabihin, may sinundan lang si Erwin Ha? na batas o talagang DSWD decision yan? Kasi parang sinasabi mo, may sinundan siya eh. Mayroong, well, I don't know. Kasi, it's a policy decision ito eh. Oh, it's a policy. Of course, generally, yung pangtawid program, mayroon tayong programa na ang mga magulang ini-encourage. Oh, institutional na yan. Ini-encourage na yung kanilang mga anak ay papaaralin nila. Okay? Now, parang ito, premyo. In other words, kung ilang anak, incentive na papaaralin nila. Okay? But ako, sa akin, that's another program. Now, hindi naman sinasabi na porque nakatanggap na naging mayaman na sila. Ba, syempre, hindi. So, naging mayaman na yung mga nakatanggap ng pangtawid. Ang feeling ko, they still also deserve this kind of windfall na binibigay ngayon. Hindi, additional ayuda. Additional ayuda. Bakit babawiin? 'Di ba? Yung pangtawid is pangtawid. Oo. Yung pangregalo pwede idagdag. Pwede idagdag. So yung concept na babawiin, I feel na that's improper at this time. Lalo na pareho lang naman yung mga mahihirap ang binibigyan mo. Parang sinasabi mo, itong pangtawid, similar na rin ito dito sa binibigay nating ayuda. That's two different, I hope mag-iisip siya na mabuti na these are two different beneficial things to the poor students. Di ba? Did you get what I'm driving at? Di ba? Nakita ko. Hindi, parang knee-jerk Parang knee-jerk reaction na, parang may isang tao na napulot yung kinakain mo kasi nilapag mo sa napulot, akala niya sa kanya, oy! O, binabawi. Akin na yan. Akin yan. Kinakain ko yan eh. Parang ganon. When that guy also, gutom din eh. He deserves to eat that eh. Diba? Tingin ko, neophyte jitters yan. Neophyte. Diba? Pwede. Kasi yan, first time na nasa government service. Pero, Siyempre, when you come into a certain obligation, a certain, you have to be prepared. Hindi, ang lesson dyan, huwag tayong gumagawa ng mga programa na padalos-dalos. Dapat, total, wala namang nagmamadali eh. Or bakit natin minamadali? Pwede namang ipahabol yan. Nagtataka din ako eh. Bakit natin is it for the purpose of serving the people? Or Baka naman may na-anticipate silang mangyayari. Is it for the purpose of just advertising na magaling kang secretary or umiepal ka lang? Ganon, di ba? The secretary, tingin ko may na-anticipate silang mangyayari dyan. Kasi di ba matagal nang usap-usapan na magkakaroon ng economic stagnation, etc. Well, baka prepare lang nila yung taong bayan siguro. Nakikita ko lang na kasi pareho din yan dyan sa sugar eh. May presumption. Ang purpose natin kasi is to serve the people. Ang purpose natin kasi is to let these people enjoy the benefits of the taxes that they pay to the government. Tapos kaya nga binibigyan natin sila ng parang windfall. Pero kung hindi tayo preparado, yung intention natin is defeated. Di ba? Nawala yung value nung ang sinasabi mo lang dapat may nasaktan. Pagplanuhang mabuti. Hindi tayo minamadali. Katulad dyan sa sugar, parang ganun din yun, nagmadali rin. Talking about that. Di ba? Napag-usapan natin kahapon. Ano ba update dun, Sek? Well, nagkakaroon naman ng hearing sa Senado. Now, what are the significance of these hearings?
siyempre, waste of people's money, waste of the time of the government Hindi, officials. ano bang gusto nilang i-probe? Hindi, Kasi sa- dapat merong objective ililay yan. down muna natin kung anong mga significant. Sige, yan. Okay. Sige. Tama. Kailangan bang magka-hearing sana Mhm. kung maayos yung paglatag? Aba, syempre, hindi na. No. So, ano bang significance? O nagpa-hearing, sa tawagin yung mga resource persons, mga manufacturers, magpupuntahan lahat doon. When in fact, the issue is just plainly administrative. No. Tama naman. Kung maayos yung pagpapatakbo ng gobyerno, sa isa lang namang departamento ito, maayos sana. Kung mayroong matatag na liderato, this would have been nip in the bud. Ika nga. Hindi, pero nangyari na SEC eh. So that is the significance. Imbestiga sa House, ngayon naman imbestiga sa Senado. Ano ba dapat dulo niyan? Ha? Hindi ko alam. Dapat dulo niyan. Alam mo naman, May managot. di ba? may managot. pero Ano bang crime ang is the pwede? Senate prepared to or the House prepared to really identify those who are or are they just going to show, di ba? Aba, siyempre, hindi sila Di ba? Hindi, kung prepared man sila, ano bang dapat natin makita dito sa dulo? Well, ako nakikita ko, going back to our... Ano bang crime ang kinumit? Ha? Anong crime? Well, May krimen ba? pwedeng magkaroon ng usurpation of public function. Functions. Magkaroon ng... Pero mababa lang ang ano nun. Ay, hindi naman sa mababa. Walang mababa dyan. Maski 1 year... Malfeasance, pwede ba yun? Kahit na ba one day ka lang Maski 1 kulong day kang basta Pero may naprobahan violation. sabi kasi nila, heads will roll. Kanino bang heads ang mag-roll? Tatatlo pa lang nagre-resign. Beltran. Sebastian, Administratively, hindi mo na Sarapica. mabirahan yan dahil nag-resign na. Oo nga. Siyempre, administrative eh. Ah, Are there Kasi nawala na nga sa possible pwesto. criminal liabilities here? Oo nga. No, but are they really the real culprits? Ito sila Sebastian, sila si Rapica. Or did they follow certain directives written at that? Sek, paniwanag mo nga, kasi dapat ito maliwanagan sa taong bayan bilang attorney din. Ano ba ibig sabihin ng malfeasance at misfeasance? At, at saan papasok yung ano? Ito lahat mga neglect ito. Neglect. When you're supposed to do something, you did not. So, either way. Yung malfeasance. yung ba may malis na yun? O, Pareho yan. Pareho. Misfeasance o malfeasance, pareho lang yan. pareho lang. It dwells on certain parang inadvertence by government officials. No? Yeah. Yung ano naman, yung usurpation of public function or usurpation of authority, yan, punishable din yan sa administrative. Pero nandyan din yan sa revised penal code. Oo. Okay. Ngayon, is there. Kasi pinakita natin kahapon yung memorandum. Baka pwede natin pakita uli. Nandiyan ba yung ano natin? Yung memorandum ni... Ito, nasa column ni Bobby Tiglao. Oo, yung Na ating sinasabi daw, kaibigan. ito, inisyo. Kahapon, we're not yet very sure if this was an authentic. Ayan. Ayan yan. Oh, Ayan na. Nasa, ito. sa ating TV ito screen, ito yung memorandum na ni Executive Secretary to Undersecretary kung mabasa natin po yan, Ricky, nakalagay diyan, ginagawa po he was designated to perform certain functions as operations undersecretary. Oo. Pero very specific yung function. As una, ginawa siyang chief of staff ng secretary who happens to be Ferdinand Marcos Jr. Oo. Ha? Tama. Yan ang secretary kasi gusto niyang presidente na siya, gusto pa rin niya maging secretary sa Department of Agriculture, di ba? Oo. So, pero dapat siya
hindi na dapat kailangan ito kasi nandyan si Presidente eh. Oo nga, Itong oo. mga function na itong nilagay dito ni Yan ang function ng presidente, presidente, Ng presidente. as Secretary, of Department of bakit, Agriculture. bakit nga i-delegate pa to somebody else? When the President says, I'm excited to be the Secretary of Agriculture. Tama naman. Oh, now, alam ba ni Presidente ito? Ito ang mga tanong. Alam ba ni Presidente yan? That Vic Rodriguez pala is Hindi kasi delegate- alter ego naman niya eh. hindi. Si Executive Secretary, Ito na- alter ego ng presidente. Alter ego, but an alter ego sa ibang departamento yan. Ito, paano siya maging alter ego? Ako oo. na nga yung nakaupo Oo doon. nga pala. Alam mo, an application of an alter ego, di ba, Department of Trade, si Fred Pascual, he's the alter ego of the President. The president. Parang siyang kinatawan. In terms of trade. Kung wala, habang wala. Hindi, si Oh. Vic, Pero- alter ego ng presidente sa executive. Sa lahat. overall. Sa office bilang- of the sa lahat. President, sa Bilang lahat. Executive Pero Secretary. ito na nga, nag-assume na nga si Presidente bilang Secretary. Tama. So, oo. paano pa siya? He is an Ba't alter nga naman niya he is the i-delegate alter pa? ego of himself. Kaya nga, hindi na niya kailangan i-delegate. Hindi na, Diba? wala nang, Kasi desirous nga siya Wala na yung nang- mga functions na yun, Yes. siya ang wala nang delegation of authority because I already assume that authority. Tama. So, why would somebody, anyway, this is the awkward thing here. Why would somebody, bakit ang isang opisyal na sakop ko ay mangahas na yung aking mga function, aking mga obligasyon ay ililipat sa Ilipat. ibang tao. Parang pinapahamak. Parang weird. Parang pinapahamak mo si presidente, parang pinapalabas mo ay tamad itong presidente na ito eh. Parang Mari. ina-anticipate mo na si presidente ay hindi magagampanan yung yung mga functions na mga yan. functions na yan dahil either At isang eh, seso dapat ang gumanap. ha? Isang seso ang dapat gumanap. Hindi. Yung seso, yung nag-resign. Sebastian. Sebastian. Oh, at Eh di dapat, kung ganun pala, di dapat ibigay na sana niya. ibigay na kay Sebastian yung secretaryship. Yes. Di ba? Di wala Now, ang gulo. so it boils down to the issues or the questions. Did the president know about that na yung kanyang mga Dapat pariwanag ni Trixie yan. mga function ay nililipat na pala doon kay Sebastian. Sebastian. Kaya nasurpresa si Presidente Marcos Jr. nung Yun yung sagot sa secretary dun sa tanong mo kanina kung alam niya. No, Ibig sabihin, hindi niya Kung alam alam, kasi nag-react siya eh. precisely. Dun sa order. Kung hindi niya alam, nasurpresa siya na, bakit si Sebastian nagbigay Kaya nga kinorek niya kaagad. ng resolution? Oo. So, sino ngayong mananagot niyan? Ayun. Ha? Tayo ang Oh. mananagot Ha? Sino ngayong mananagot niya na bakit mo ginawa ng delegation ito? Gusto ko naman ako dapat ang gagawa nito. Teka, si Attorney Rodriguez ba liable for anything? Well, yun ang tumbukan ng mga investigador. Yun dapat doon sila mag-concentrate. Kasi naging issue to ng hindi Kasi ba unless Secretary, ano ba pwede mong i-describe diyan? Illegal delegation? no, usurpation yan. Kung hindi alam ng ano, usurpation. because that power of delegation belongs to the president. Ha? Kung ikaw, you are doing it by authority of the president, that is a proper delegation of the power. But if there was no authority, or you made it appear that there was an Or authority, may abuse? there's an abuse of power or something. Di ba? Tama, pwede. Di ba? Yan. Oh. Pero Abuse of functions. Secretary Jing, dahil sa alam naman natin itong Executive Secretary ay dadaan sa kumpirmasyon ng CA, pwede ba itong erase itong issue ito? I suppose so. Pwede si Sebastian mismo ang pwedeng mag-oppose niyan ng kanyang confirmation if he is being treated with injustice. Kasi lumalabas kasi ngayon doon sa mga investigation, although sinasabi ni Sebastian that what caused him to issue the importation is because he was clothed with authority. Ginawa siyang ex officio daw eh.
Hindi. Diba? The memorandum na pinakita natin made him what he is. Oo. Because of the powers vested in him to very Kaya nga exclusive. lumawak yung kasi undersecretary na siya ng operations, di ba? Eddie? Can you imagine? Pero because of that, lumawak yung... Lumawak. He can sign contract, he can do administrative function. Ito, Function. basahin po natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ito po, in addition to your functions as Undersecretary for Operations, you are hereby authorized to exercise the following functions. You are hereby authorized eh. Expansion Ang nag-authorize sa na- kanya, si Vic Rodriguez. Kasi galing kay Vic Rodriguez itong memorandum na to. So ano bang inauthorize na function? Serve as the Chief of Staff of the Office of the Secretary of the DA. Okay. Di Chief of Staff lang sana, di parang clerk ka lang, assistant, pero dinagdagan ang power ni Bongbong Marcos as secretary, nilipat kay ito. Pero would it matter, Secretary, kung ang nagsulat niyan, si Pangulo, Si Pangulo proper delegation na nangyari? proper delegation. Oo, kasi Secretary siya, in-expand niya ngayon yung ano. Hindi. He's not delegating it as secretary. He's delegating it as president. As President, tama, as President. Oo. So, ang talagang Dinelegate niya. controversial dyan, nakailam yung isang Executive Secretary. Nakialam at hindi natin alam kung pinaikutan niya ang ating Pangulo Ayun, yun Oo. ang ano, yun ang issue. na siguro kung anong sinasabi niya, sir, magbigay ako ng konting power, pero without knowing the president, without knowing na yung kanya palang main powers In-usurp na, binigay sa are iba. already in ano. Oo, binigay na sa Kaya iba. nasurpresa na lang ang ating Pangulo nung gumawa ng regulation, Oo, sugar order. which is only within his power as secretary. He didn't probably realize na yung power na yun pala nilipat na ni Vic Rodriguez kay Sebastian. Now, yun ang depensa ni Hindi, Sebastian. Secretary, bakit importanteng discussion ngayon? Kasi Baka meron pang iba siguro. ang issue dito, illegal daw ang issue dito kasi there was an accusation that the order, SO4 order, is illegal. Okay. No, so, dapat yun ang hihimayin. Bakit illegal? No. Kasi when you talk of making an order, first of all, am I clothed with authority to issue that? Tama. No. Second, am I clothed with the authority to sit as chairman of the board of the SRA? Tama. Okay. Oh. So, yun po ang ano. So, ako, I'm emphasizing them so that yung mga membro ng Senado na walang kaalam-alam, May pinatatamaan ka na naman yan. popular lang sila sa tao, kaya naboto sila. Pero when it comes to investigation, they need a really very good legal support from their legal assistants. Dapat yun ang focus nila. Ayun. Pero eto hindi pa natatapos yung usapin sa asukal. Asin naman baka magkaroon ng Asin, shortage. Okay. Oo. Ganito pong nangyari Tama, dyan, oo. ha? Ang sa pagkaalaman ko, yung Association of Small Bakers, nakiusap sila sa mga big bakers na pwede ba makibagay kayo sa amin. Imbis na sugar, kasi may shortage at kayo ang nangangailangan ng maraming sugar, baka pwede nyo i-adjust yung pandesal nyo na imbis asukal ang gagamitin, salt ang gagamitin. Kasi yun naman daw original. Pero talaga naman kaya nga pandesal yan eh. Oo, kaya pandesal. Ang tawag diyan eh kasi salt hindi Salt, yung talagang Yes. nabago na kasi sek na na parang Oo. matamis na, di ba? Oo, Pero ang Dati naging maalat-alat yan eh. Oo, maalat-alat. ang naging problema, Tama na dead end din sila. hindi. Oh, kasi may problema. Kung may problema sa sugar, may problema din yung supply ng salt. Oh, ganun. Kaya nga, may problema tayo sa food security. Kaya nga, ito nga, I mean, in fairness to our President Marcos Jr.,
he wanted to Hindi, yun yung trust niya, di ba? he wanted to get Good the helm. security. He wanted Oo. to get the helm of the DA para ma-address niya itong problema. But what's happening now? Are the problems of food security being addressed? Mhm. Is he really up to? Maraming nagsasabi ngayon na magtalaga na lang po kayo ng full-time DA. Parang hindi mo magagampanan yung gusto mong gawin. I mean, there is a Tama noble, naman yun. in fairness Actually, to mas the okay president, yun. he has a noble intention. Tension. But is he physically capable of Sa dami ng problema ng being bayan. the president o at the same time magproblema na nga yung buong bansa, mas lalo pang problematic yung Department of Agriculture. Ha? Tama Okay. naman. So, are you up to, Mr. President? Yan ang tanong dyan. Hindi, yun ang panawagan natin sa kanya. Di ba? Consider na niya. So ikaw, Secretary, sa pananaw mo, dapat na mag-appoint ng talagang Secretary ng DA. Well, I think this is a very clear indication. Ha? Dito pa lang, a very simple thing na hindi na dapat sana lalabas sa publiko. Oo. Hindi na dapat mabigyan ng pagkakataon ang Senado at ang Kongreso na magpa-epal pa sa mga investigation. Dapat nip in the bud na sana yon. Kung if he was in control of the department that he is the head. Pero it seems na it went out of his way. Kaya nga parang nagpapatay sunog na tayo ngayon. So maraming mga optics ngayon sa sinasabi nga nitong dating secretary at undersecretary na naman ngayon si Ding Panganiban. Ewan ko nga bakit binalik pa ito hindi naman hindi naman magandang record nito nung Secretary of Agriculture to, pero nakisawsaw na naman dito. And he's confusing the public by saying na, artificial lang itong shortage. Pero kung artificial, bakit mag-import? Bata yan si Ding dati. Bata ni Angara yan Ano yung Anggara? Ayun, nasirang Anggara, hindi yung... Hindi itong... Yung dating Senate. Dati, si Ed, very Edong. competent yun. Si very Senator competent. Ed. Pero itong proxy niya, I don't think he performed well during the time. Panahon yata Alam ko parang na-scandal din yun Panahon ni Diba? Erap ito Panahon ni Era. I think Bakit yun ang i-appoint? Hindi, Yusek lang. Yusek. Yusek lang. Hindi, kahit na. Na-appoint na. Pero Na-appoint. ginawang senior. Senior. Kasi matanda na, senior siguro. Ayan. Okay, so yun ho Ang dami nagre-react sa daming atin, issue. nakita ko. Sige, ikaw magbasa ng ibang mga reaksyon Dami sa mga ating sumasangayon sa netizen. atin Si Okay. Michaela Bernardo dun sa ating DSWD. Sabi niya, sangayon po ako sa sinasabi ni Secretary Jing na nagkaroon ng lapses ang DSWD. So paano nila akuin yung pagkakamaling yun? Para naman ang nahirapan ng sobra. Tapos babawiin lang nila dahil sa 4PS beneficiary sila. For peace. O 4Ps, dapat managot sila. Suggestion lang kay Secretary, bakit hindi na lang ibaba per school and per advisor? Total, may list naman si teacher ng enrolled students, di ba? Yeah. May Kasi point. ang pinag-ugatan niyan, yung mga mahihirap na estudyante. Pero paano mo malalaman kung mahirap? Ipapakita mo, wala naman nakalagay sa ID na ako mahirap na. Oo. Kaya nga, tama. there should have been a thorough evaluation first. Kasi parang sinasabi ni Mr. Tulpo, magpadala kayo through online. Ang hinihingi lang daw, very simple, may pangalan lang, address at saka School ID lang, basta ka School ID. Okay na. status in life. So, walang pagsusuri kung mahirap pa o Ako, mayaman. estudyante ako ngayon. So pwede akong pumila. Pwede kang pumila sa college, 4,000. Uy! hindi ka na college eh. Hindi college. Undergrad. Undergrad ka pala. Tsaka hindi mo na kailangan yan, Pag-undergrad, Ricky. pag- Ano ako eh? Salamin ako. Ipaubaya mo na yun sa mas Pero nangangailangan. alam mo ang PWD ako, ang PWD. nakadisgrasya nito sa lahat dahil sobra yatang madaldal dahil announcer dati ay yung mga walk-in kasama na rin kayo. Yun. Naglagay siya ng proseso pero nagdaldal din siya na pati walk-in kasama.
O, yun ang nakasira dito. Hindi, mga neophyte jitters kayo. No. Ayun nga, Yung pa- siguro, ayan, ano na, leksyon na sa kanila yan. Election na yan. Nasa mga I susunod. hope Kilala ko sa naman susunod. tong taong to I hope sa mag-a-adjust. susunod. I hope sa susunod. Alam mo si Erwin mag-a-adjust yan. I hope so. I mean, Sabi naman ni RJ Laurea, sumasang-ayon siya, Secretary, dun sa proposal mo na magkaroon ng full-time DA Secretary. At ito naman, reaction ni Kate Jubida. Sana may mga lugar, no, kung saan sila. Okay lang yan. Saan ka ba, Kate? Dito sa Quezon City, Makati? Hais, dami na problema. Baka sunod Toyo naman. Ang mawala, soy sauce. short. Soy sauce. Kasi, well, if there's Mga di ba, condiments, made by salt yan eh. Di ba? Yes. Toyo. Oo. Hindi, Sa- sa soya, di ba? Ah, Soy soya. sauce, Oo. Ang patis pala ang galing sa Ang salt. patis, Oh, yeah. patis. So, ito po, ang laki na ng problema na mana ng ating Pangulo ngayon, si Marcos Jr. Dapat naman sana, he should concentrate on food security. Oo. Hmm? Hindi, ibig sabihin, double, triple time dapat yung kanilang yung mga alter ego niya. Di ba? Huwag siyang papahiyain. Yeah. Yun eh. Mm. Tapos si Mercy Mejia naman, Mainigo ng Masbate. Hmm. Oy, kapote para sa anak ko, okay na ako. Kapote lang, pwede na raw. Kapote, pwede na, no? Yung 1,000 na pinamimigay, pwede yung pangkapote yan. Oo nga. Hindi, mga 2 kapote na yan. Kung maayos lang yung pagbigay. Ha? Kung maayos. Kung makarating man. Oh. Oo. Ngayon kasi LGU na. Pero bigyan ko kayo ng little background. In fact, noong pandemic, ako ay dating undersecretary ng Department of Labor. Mayroong task force. Oo, tama. So, nagkaroon ng medyo baliktaktakan kung sino talaga ang mamimigay. Is it gonna be local government unit? Or is it gonna be the DSW itself? Or Dole. or to the dole, or 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 trickle down. i-trickle down mo POEA, OWA. o something like that. Now, ang sinasuggest ni Mr. Tulfo is for the local government to distribute it. May problema ba dun, Sek? Mayroong problema doon. Bakit? Because it's highly political. Sino ngayon pipili ng mga beneficiary? Sinasabi daw ni Mr. Tulfo na manggagaling sa kanila yung listahan. Okay. Pero would they have eventually a control over it when Kumbaga, ang when intention the ni- money is already in the hands of the local Oo, government? ang intention ni Erwin, first multiplier si LGU. Pero talagang dapat yung mga LGUs should be consulted. dapat sa sana. mga Dapat national sana. programs. Kasi dapat sana. Sila Kasi- sila ang pwede mong gamitin, Secretary, para Yes, yes. may implement. May implement. Yeah, because kagaya doon sa may mga nasugatan, hindi alam ng LGU yun. Alam mo kasi, the DSWD, there is a misnomer there eh. Kasi during the time of, I think, Cory pa, may mga departamento na functions nila were dissolved. Tama, oo. Or, well, no, sorry, were devolved. Devolved. Tulad ng DOH, tulad ng DSWD. So, makikita mo na bawat LGU, mayroon din silang tinatawag na DSWD. But they are not Tama. really part, Oo. They're not really part of the entire Sa national. thing. O, sa national. they're not really part of the national, but tinatawag na rin ng DSWD. Sometimes, Social law kasi. sometimes, O sometimes. sorry, may Oo. tawag tayo at Hindi, pagka ano kasi, pag hindi, parang ang fear lang doon, Eli, is baka mapolitika. Parang ganun ba? Yun ang Hindi, point? pero kasi alam mo naman yung mga LGUs are institutionally capable yan eh. yeah. Para tumulong sa national government kasi mag-partner dapat LGU at national. National, oo. Kasi Mag-partner dapat. Tama. ganun yan. Oo. Pero alam mo, dito sa bansa kasi natin, highly politicized ang ating bansa. Mm. We cannot avoid the fact na ang mangyayari pag natanggap yung pera ng national sa Oo. local, syempre unahin niya yung mga leaders niya, Correct. mga supporters, di ba? Or kahit nabili nyo bawas. In Yun fact, yung 4Ps, nagkaroon din ng aberya yan kasi nung una ang pumili ng mga beneficiaries niyan ay ang mga mayors. Mhm.
Tama. Oo. Mm. Pero sabi ng di namin kukuha yung mga ayuda. Hindi kami nakasali doon sa kasi hindi kami botante ng mayor. So these are all sabi nga ni Pia, magkaroon ng balancing effect. Balancing effect. May check and balance. I-check mo yung listahan ng local government, check I-check mo rin. mo yung listahan ng para DSWD. fair ang pagdating ng ayuda. Tama. Ayun Akala na. ko naman, kaya ka nag-fear dyan dahil may mga bawas. Yun yung nabalitaan namin. Mayroon din. Hindi, may mga ganyan nakasuhan na nga, di ba? Iba mga Hindi mo barangay chairman. maiwasan niya, May tongpats, kinakaltasan. Yun din ang disadvantage nga if it's gonna be through local government. Pero siguro, yung mismong local chief executive, cargo niya yun, Cargo. responsibilidad. Yes, Tama yun. possibly. Diba? Oo. Mm. Now, sabi naman nila, hindi daw manggagaling yung listahan sa local government. So, DSWD. mayroon din konting complication yan. Kasi, isasabihin, saan ba galing yung mga listahan ng DSWD? Bakit hindi namin kilala itong mga ito? O baka pa'y patay na dyan or what, di ba? So, o lumipat na, So yun napunta din sa ibang... kaya nga Masalimuot. masalimuot ang Hindi, dapat yan, Sek. Ibig sabihin, digitalize na dapat lahat yan. supposed to be. Oo. Di ba? Full digitalization. Oo. At saka dapat yung ID, yung national ID should really be expedited para lahat ma-identify Tama rin, mo na. O, Pero kung- ang tagal, no? Oo Ako, tagal nga na eh. ako nag-apply ng national Yung ID. anak ko hanggang ngayon, wala nag-apply pa. eh. Halos isang taon na siyang wala eh. Yun na nga, Kasi dito nagkaroon sila dito sa building. There's a bidding, Ah, there's a sa bidding, bidding. but I don't know what happened. Sa Central Bank pa yan yata binibid eh. Oh. Tapos sino ngayon na kuha? Kasi ako may umid ako. Hindi, meron pa eh. Pero iba pa yung national ID. Iba pa yung national ID. Kasi ang binabanggit nila, kung may mga transaksyon ka, halimbawa sa bangko, Oo. hindi na, kasi kadalasan, pag, Hindi dalawa. na dami-dami. Dalawa, at least two, Dalawa. government issued ID. Hindi, nagtrabaho ko sa Singapore. Meron kaming foreign ID. Di ba? So maganda yun kasi bibili ka ng kahit na sek, lalo ni appliance or mobile phone, ipupunta mo, i-check ka ngayon. Pag-check, pag okay ka, pwede kang mabentahan ng smartphone. Okay, sabi naman ni Mike Johnson Selwyn, Robert, stay safe po and God bless po. Hello po kila Secretary Jing Para, Sir Ricky Rivera at Sir Eli Saludar. Okay, God bless din sa inyo dyan. God bless. At oo. sana inganyahin nyo yung mga kamag-anak nyo, yung mga kapitbahay nyo. Kapag ka 1:30, automatic tutok na dito sa RMN. Para dito sa Iparas kay At Paras. saka siguro one of these days we'll start Oo, yung public service. getting mga cases. Yes, oo. We're still wag kayo pong mainip mga kababayan kasi we're compiling now. And isa-isahin namin yan na i-address yung mga complaints nyo. Oo. Naku, ako excited na ako dyan, Eli eh. Oo. Ng secretary, para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Direkta. Yes, Di ba? yes. Marami pong mga naapi na mga kababayan natin. Ha? May mga applications dito, may mga queries dito tungkol sa kanilang mahal sa buhay na mga OFWs. Nakulong yata doon sa ibang lugar. May action ba ang Department of Foreign Affairs? Binigyan ba ng abogado? Or and so on. At itong magandang talakayin natin ngayon. Dahil nagbago yung setup Saan? ng pagtingin ngayon sa mga OFW. Mayroon tayong bagong departamento Oo. ng Sa migrant. Department of Migrant Workers. Oh. Now, siguro interviewin natin yung kaibigan mo. Oh, si Toots. Secretary Tumawag sa akin. Toots, 2 days ago, tumawag sa akin. Tanungin natin Gusto kung kong bisitahin yung nila. kanyang departamento kasi may nakalagay doon na ginagawa pa yung rules implementing. They have 2 years. Is that department already in working condition? Oo nga, no? Kasi, or yung dati pa rin gawin. Setup. Kasi I remember, ang DFA through OMWA, sila yung nagbibigay ng mga abogado. Ang pondo ng gobyerno binibigay sa DFA Tapos ang DFA through the embassy, ang DFA hires the lawyers. Oh. Now, what's new about this? Ang OWA naman, ano bang ang OWA is just an attached agency. Hindi siya kasama ngayon sa hindi siya
Meron bang magkakaroon ba ng attaché dyan? Na yun pang ang migrant tatanungin workers? natin kasi Kasi baka di ba? Kasi Actually, may labor. Paano mangyari sa ngayon tingnan natin yung transition. Kasi noong huli na ako pa ang nagtutulak niyang batas na yan, mayroong mga pinapasok na idea si Secretary Bello na mayroon din Best friend mo. mayroon din sariling attaché ang Department of Labor. Nasa Meco na siya. Oo. Meco. Oo, Ano bang meron doon? bakit inchik na bang mukha niya? Hindi, kasi may... di ba? Tayo manista eh. Hindi. Ano ba na yung... Di ba na andun? Oo nga, oo Pinasign from the... Oo. Siyang Checo. Meco chief. Eko, kapalit niya si... Hindi, meron taga-central. Inasign niya doon nung... Mhm. Hindi mo na natatandaan yung kwento. But anyway, matagal na yan. Okay na. Ikaw, chismoso Hindi ka. kasi, ano kasi ako, bakit of all places, Meco? Baka naman gusto niyang... Nagtaka ako Hindi, bakit alam mo, doon? pinakamagandang Meco hindi ka dadaan sa CA. Hindi, pero maraming ibang GOCC pwede mong puntahan eh. Hindi. Pero bakit Meco? Anong meron sa Meco? Maganda ba yun? Anong may meko ba? Matangkad ba yun? Maputi ba yun? Okay na yan. Babayaran natin siya. Ayan natin si Bebot. Tama na yung Baka mausog. Okay na yan. Wala na muna tayong marites. Oh. Anyway, so Okay. yun ang mga itatanong natin kay Madam Sige, tawagan Ople, natin. no? Tawagan natin. So, ma'am, ano pa ba? Paano ba ang response natin ngayon? Gaano ba kabilis? Is your department now in full operation? Operation. Considering na wala pa yung rules implementing, yung RRR. Pero dahil dyan, Sek, isang tanong na lang, no? Oh. Saan sila kung kukuha ng pondo, ng budget? Wala pa. Nasa ano pa yan? Pero kasama na sila para sa Baka bibigyan naman 2023 budget. Baka, oh. Kasama na yan. Pero as of now, wala pa talaga. Wala pa. Unless Saan sila from sumisweldo? the Paano? Wala pa. contingent Wala. fund. Hindi, kasi Karamihan naman kasi nasa yung ilalim ng OWA, yung mga POA. departamento naman na mga ahensya na inabsorb like POEA. OWA. Doon Hindi, ang pwede. OWA hindi eh. Hindi, oh. Hindi Hindi. absorb, ang attach lang. Attached agency. At saka, by the way, ikaw congratulate ko yung kaibigan natin. Oh, sino? Si Arnel Ignacio. Uy! Oo. OWA ulit siya. Siya na ngayon ang head ng OWA. Ang head. Yan. Oo. Masipag yan si Arnel. Oo, umiiyak yan. Ha? Oh. Alam mo si Arnel, nung magkasama pa kami niya. Hindi, okay yan, okay. All around Good yan. guy. Nagpe-perform pa ng entertainment. Oo. Good guy, good guy. I-entertain ng mga workers. So, he's a good appointment of... Pati si Hans din, si Hans. si Hans nasa DMW. Yes, correct. Department of Migrant Workers. Ang alam ko, siya yung pinasasagot ni Toots pag mga ganito. So, pwede rin natin tawagan si Hans, Yes, I think. Yes, we still have Oo. isa yung pwede nating tawagan. At Wala saka, na. huwag Okay. mag-alala yung ating mga OFWs na may mga problema because we have good access. Kaibigan mo si Ople. Oo. Kakilala Actually, natin. kaibigan ko rin si Erwin. Okay. Okay. Wala tayong oras. Okay. Hanggang bukas. Sige, Secretary. Salamat po. Magandang hapon ulit sa inyo. At huwag kayong magpaulan. Umuwi na kayo kasi wala namang klase ngayon. So, bukas uli, kasama natin si Pia Morato. At, Uy, parang nakikita ko sa mata mo, nag-inday din. syempre kasi masayang kasama yon sa programa natin. okay. Ha? Okay. Oo. Salamat, Secretary. Mabuhay. Salamat. Susunod ulit. Okay, mga kasama, ako pa rin ho ang inyong radyoman, Eli Saludar. Hanggang bukas, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon.